Isa po ba kayo sa nag-abang kanina ng magiging opening ng EAT sa TV5 at ng Eat Bulaga sa GMA7? Inabangan nyo ba kung gagamitin pa ng Tape Inc. ang titulong Eat Bulaga at gagamitin na rin ba ng EAT ng TVJ ang Eat Bulaga? Dahil nga po alam na natin na nanalo ang TVJ sa kaso nila at sila po ang napatunayang may-ari ng titulong Eat Bulaga. Habang nanonood ako ng isang programa sa telebisyon, inabangan ko din po yung isang noontime show sa aking cellphone at ikinagagalak kong i-share sa inyo na ginamit na po ng TVJ ang titulong Eat Bulaga. O pustahan tayo, marami sa inyo ang teary-eyed habang kinakanta ng grupo ng Dabarkads yung original theme song ng Eat Bulaga. Hindi po ba nakakaantig ng damdamin na makita sila na punong-puno ng pasasalamat na bumalik na sa kanila ang titulong Eat Bulaga? Sabi nga po dito sa pep.ph, Eat Bulaga returns to TVJ. Isa lang ang pwedeng tawaging Eat Bulaga. Pagkatapos ng ilang buwang legal battle ay bumalik na ang titulong Eat Bulaga sa veteran TV hosts na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ. Ito ay matapos ilabas ng Marikina Regional Trial Court ang desisyon sa kasong copyright infringement at unfair competition na isinampa ng TVJ kasama ang creative director na si Jenny Ferre at director na si Pucci Rivera laban sa Tape Inc. at GMA Network Inc. Ang Tape ang producer ng Eat Bulaga mula noong 1981. Mismong sina Tito, Vic at Joey ang nag-anunsyo ng panalo nila sa korte sa pamamagitan ng Facebook Live kahapon, January 5, 2024. At kanina nga po, January 6, formal nang ginamit muli ng TVJ ang Eat Bulaga bilang titulo ng kanilang noontime show na napapanood sa TV5. At kung nanood kayo kanina, makikita nyo sa opening ng programa, kompleto po ang TVJ at ang legit Dabarkads na sina Jose Manalo, Wally Bayola, Paulo Ballesteros, Alan Kay, Ryan Agoncillo, Raisa May Dizon, Maine Mendoza, Miles Ocampo, Karen Estrup at Atasha Mulak sa pagkanta ng theme song ng Eat Bulaga nung napapanood pa ito sa GMA7. At kapansin-pansin din, lahat sila ay nakasuot ng pulang t-shirt maliban kay Joey na nakaitim na t-shirt na may logo ng Eat Bulaga. Tapos makikita natin sa background din sa screen, yung dating E.A.E. ay pinalitan na ng buong salitang Eat Bulaga. At muli nga pong binanggit ni Tito Soto yung bahagi ng desisyon ng Regional Trial Court tungkol dun sa copyright infringement at unfair competition cases na isinampa ng kanilang kampo. At nakasaad din po doon yung counterclaim ng Tape at GMA7 at sinabing dismissed for lack of merit. At yun daw pong order issued by the court is immediately executory. Ibig sabihin, agaran ang pagpapatupad ng desisyong ito. Hindi po ba nung nakaraang taon, nung naglabas ng desisyon ang Marikina Regional Trial Court na nagsasabing TVJ ang may-ari ng Eat Bulaga, immediately po nag-file ng appeal ang Tape Inc. Kaya hindi pa rin po nagamit ng TVJ yung titulong Eat Bulaga at patuloy na ginamit ng Tape Inc. At di ba sinabi pa nga ni Paulo Contis na mahaba-haba pa daw yung legal battle. Kaya ang sabi ni Boss Vic, ibig sabihin din po niyan nanalo po tayo. Tayo po ay sumunod sa batas at kumapit sa katotohanan. Isa lang po ang sinasabi ng batas, pati ng mga manonood. Isa lang ang pwedeng tawaging Eat Bulaga. At yun ang Eat Bulaga dito sa TV5. So sabay ko pong inantabayanan yung dalawang noontime show kanina. Titignan ko kung susunod ang Tape Inc. sa desisyon ng korte at hindi nagagamitin ang Eat Bulaga. And true enough, Tape noontime show, tahanang pinakamasaya na ang title. Di na ginamit ang Eat Bulaga. So ibig sabihin, sumunod din po ang Tape Inc. sa desisyon ng korte.
Simula ngayong Sabado, January 6, 2024, hindi na ginamit ng Tape Inc. ang pamagat at logo ng Itbulaga sa kanilang noontime show na umeere sa GMA7. Ito ay bilang pagsunod sa desisyon ng Marikina Regional Trial Court kaugnay ng copyright infringement at unfair competition cases na isinampalaban sa kanila at sa GMA ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o ng TVJ. Iginalang ng tape ang kautusan ng korte na hindi na nila maaaring gamitin ang trademarks na Itbulaga at EB. Kaya nga natuwa din naman ako nung nakita ko ang ginamit nila ay tahanang pinakamasaya at yun po ay tumatak na sa kaisipan ng taong bayan, lalo na po sa kanilang mga viewers at audience. Sa live broadcast ng kanilang programa, sinabi ni dating Manila Mayor Isko Moreno na susunod sila sa desisyon ng korte. Mga kapuso, may balita tayo na natanggap kahapon kaya susunod tayo sa desisyon ng korte. Pero syempre, fresh episodes tayo mula ngayon. Laging good vibes lang at love, love, love dahil ang mahalaga hanggat nandyan po kayo, kami ni Paulo at ang aming mga kasama dito sa tahanang pinakamasaya, tuloy-tuloy ang tulong at saya at sorpresa. All only sorpresa. Naging maingat din ang mga host sa pagsasalita dahil hindi na nila binanggit ang Itbulaga at wala na ang logo ng programang huling ginamit ng Tape Inc. kahapon. So, gusto ko pong i-congratulate ang TVJ dahil naibalik na po sa kanila yung titulong Itbulaga, which para sa akin, they truly deserve. At congratulations din po dito sa Tape Inc. dahil sila po ay sumunod sa batas at hindi na ginamit yung titulong Itbulaga. Ang kanila pong bagong titulo, Tahanang Pinakamasaya. At nung pinanonood ko sila, para bang naramdaman ko na mas naging magaang para sa mga hosts. Naging parang mas energetic sila. Parang ang pakiramdam ko nabunutan sila ng tinik dahil finally, mababawasan na po ang mga bashers nila. Dahil aminin po natin, Itbulaga truly belongs to TVJ. Kahit na po sabihin nila na produced by Tape Inc., let us give credit where credit is due. Kilala po ng taong bayan ang Itbulaga bilang TVJ. At yan naman po ay kinatigan ng korte. At sabi ko nga sa inyo, nung pinanonood ko yung grupo nila Paulo Contis, mababanaag mo sa kanilang mga muka na parang andun yung collective sigh of relief. Dahil totoo nga naman, mula po ngayon, mababawasan na yung mga bashers ng tahanang pinakamasaya. Dahil kahit papano, naging negative po ang dating nila sa taong bayan. Pero ngayon, na sila ay may sarili ng titulo, at dahil meron na rin naman silang sariling audience, meron na rin po silang followers, may nanonood na po sa kanila. In fact, dumadami din po naman yung kanilang commercials, hindi tulad nung una na halos wala kang makikitang commercial sa kanila. So, dapat po tayong magsaya. Dahil ito, 3 na yung ating noontime show, kanya-kanya na sila ng titulo, at kung napanood nyo kanina kung gaano ka-energetic at kasaya ang grupo ng Orig na Dabarkads, ganon din po dito sa grupo ng Tahanang Pinakamasaya. Dahil finally, nakawala na sila sa negative vibes. At damang-dama ko rin na kahit na sila ay nakahinga ng maluwag dahil umpisa ngayon, makakakilos na sila ng mas malaya ng hindi tinutuligsa ng taong bayan. So maganda yan. Ngayon, patas na ang laban. Dito natin ngayon makikita kung mapapanatili ng original Itbulaga sa TV5 ang supremacy sa noontime show. Makahabol kaya ang Tahanang Pinakamasaya or mapantayan kaya nila sa ratings ang Itbulaga? Paano na ba ang It's Showtime? Mananatili na lang kaya silang pure third dito sa dalawang programang ito? Pero ang importante po, marami na pong pagpipilian ang ating mga manonood. Kung saan sila masaya, doon sila tumutok. Again, congratulations po sa grupo ng Tahanang Pinakamasaya dahil finally magkakaroon na po sila ng sarili nilang identity.
Pero siyempre, mas malaking congratulations po sa original na Itbulaga nila Tito, Vic, and Joey. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat.